Yon, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating channel, ang Kanta Kwento YouTube channel. Alright. So, yun nga. Meron tayong bisita. Meron tayong inanyahan na ating kaibigan dito sa YouTube. Hindi ko na nga papatagalin pa, no? Kasi meron tayong pag-uusapan. Simple podcast lang naman to mga kwento, no? Gusto ko ipakilala at ating palakpakan ang nag-iisa. Walang iba kundi si Sir Glenn Martirez TV. Alright. Ayun, Basta sir, buti pinaunlakan mo ang aming pinaunlakan mo ang aking paanyaya dito sa channel na makapagkwentuhan at ikaw pa. tama. Sa mga hindi nakakakilala sa amin ni Kanta Kwento, kami po ay nagre-react din sa sa mga ibang artist. Madalas namin i-react bago sila ang The Clones, ang Mission Souls at Trans Rhythm. Family band. Nakakalam. Family band po yung aming content. Siyempre Sweet Notes din, no? Sweet Notes. Yan, yung mga ang OPM artist na sikat na hindi mainstream, no? Yung mga dito nga sa social media. So yun nga Sir Glenn, salamat sa pag mo sa amin, pa-unlock dito sa pag-akyat dito sa munting tahanan. Yun nga Sir Glenn, meron nga tayong sanang gustong pag-usapan, no? Ikaw ba yun nga kay Sir, kay ano ba to, Sir ba o ma'am to si si Jean Jordan? Hindi. Pero parang pwede kasi siya maging Sir, pwede rin maging ma'am sa kanyang appearance, no? Medyo nakakalito. Pero may nag-comment nga sa akin is girl siya na siguro is LGBT member siya, no? So yun. Ano bang pagkakakilala mo rito sa ating idol, Jean Jordan? Ako kasi clone. Ako kasi totally hindi ko siya kilala. Napanood ko lang siya ito lang eh. Late ko na siya napanood dito sa The Clones. Pero so wala ka talagang idea sa kanya? Wala akong idea sa kanya. Mas una ko tong napanood sila Jerome, si Ruel. Oo. Hindi mo alam na siya yung champion. Hindi mo alam na siya ang champion. Hindi mo alam na siya yung champion eh. Di ako updated. So, siya nga yung nakasungkit ng kampyonato dito sa yun nga sa The Clone, no? Ang pag-usapan nga natin, speaking of champion, yun nga bakit nga ba ikaw ba ano masasabi mo sa hindi niya pag-sign ng kontrata dun sa dito nga sa Itbulaga, no, sa TV5? Ano ba yung reaction doon sa pangyayari na yun? Ako nangihinayang ako kasi siyempre, di ba? Kontrata na yun. Tapos Itbulaga pa yung di ba? Magagaling yung kontrata. Baga, parang yun nga, nabalitaan ko, hindi pala siya pumirma, no? Hindi siya pumirma. Para siya palang gumawa, no? Sa Itbulaga. Para siya palang siguro, no? O meron na ba? Pero hindi, siguro iba hindi nabalita. Ito kasi nabalitaan lang din naman natin, no? So baka malay natin pumirma siya next. Ayun nga lang kung aalokin pa ba siya, di ba? Kasi medyo pero ako may naisip akong dahilan. Anong naisip? Naisip ko siguro ayaw niya magpakulong sa kontrata. Kasi pwede, no? Pag nag-sign ka na ng kontrata, kumbaga nasa loob ka na ng kahon, hindi ka na pwedeng makipag-transact sa iba, di ba? Sa mga gigs sa labas, kagaya ng ginagawa nila Jerome, limitado na yung pwede niyang magawa. Pagka siya. Sabagay, Sir Glenn, hindi rin naman natin alam na kasi 'di ba etong sila Jerome tsaka sila Sir Ruel lumalabas sa Itbulaga to. Ano ba hindi ko lang sure yung mga nanonood diyan i-comment ko kung kasi alam ko mas may alam ko yun. Ano ba 'yun? Kasi depende sa kontrata kasi, no? Baka naman kasi yung kontrata doon meron katulad ng sinabi mo na baka bawal na siyang maglalabas kung saan-saan. Baka yun yung kinaayawan niya kaya hindi niya pinirmahan, no? Kasi hindi naman natin alam yung nilalaman ng kontrata eh. Hindi natin alam. Tsaka itong ba sila Sir Jerome ba, ano ba siya pagka lumalabas? Kasi di ba Sir Glenn, alam mo naman yan, lumalabas pa rin naman sila sa Itbulaga. Pagka lalo na may game show sila na ano yun yung para basta may tatanungin about sa kanta, kakantahin nila. May game show dun sa Itbulaga na ganun. Ano ba yun? May pinirmahan ba sila na required sila ron or guesting lang sila? Yung mga nakakaalam i-comment nyo po. Yan, comment nyo lang guys sa mga may idea. Kasi ako wala akong masyado idea sa kontrata. Kasi once na sinabi kasing kontrata, ano yan kumbaga sa
yung Kasunduan. commitment mo, di ba? Oo, yung Oo. commitment mo. Kumbaga, hindi ka tulad sa pag-guesting kasi. Pag-guesting, kung hindi ka pwede, hindi. Kaya marami okay lang. natidemanda dyan eh. Yung mga hindi sumusunod sa kontrata. Oo, marami. At saka, ang nakakahinayang lang na part kasi, no, dahil nga, syempre, alam naman natin na dito sa industriya ng music or showbiz, wala namang permanente, no? Ang nakakahinayang lang dito kasi itong Itbulaga kasi parang nangyayari lifetime na to. Kumbaga pagka ikaw dito ay nakuha talagang, di ba, ang dami na sumikat dito sa Itbulaga eh. Ikaw, Sir Glenn Martires, sino ang mga hindi mo nakilala rin mo naman na siguro sumikat sa masabing Itbulaga? hindi mo rin naman siguro masabing lifetime kasi parang halos lahat naman may kanya-kanyang panahon ng pagsikat, may may pagbabare ng, di ba, parang pwede. downfall din ng career. Pero Kumbaga dapat sana samantalahin niya, di ba? Kasi ano pa siya parang trending pa, di ba? Oo. Pa lang. Kaya nga ngayon pagka nag-search ka sa YouTube ng mga mas parang talagang pumapalo ang audience ng Roel Carreño tsaka Jerome Ibardome, Pansin ko nga. Kumbaga, pagka Marami Jean sila. Jordan medyo parang wala, real talk lang. Kung sino yung mga idol kay Jean Jordan nyo, huwag kayo masaktan, is real talk lang naman, try nyo rin mag-search. Siguro sa ibang platform, dito lang naman sa YouTube. So ikaw ba, Sir Glenn, ano bang sino ba ang mga kilala mo na galing Itbulaga na ngayon mga naging tanyag at nagka-prime sa industriya niya? Sa singing contest? Sa Hindi, singing kahit hindi sa singing contest. Marami sa mga sumikat na artista, sila Sige, banggitin mo sila ang mga Tony naalala mo. Gonzaga. Tony Tony. Gonzaga, di ba? Sino pa ba? Jericho Rosales. Jericho Isa Rosales. sige. Marami sikat. Dami na Isa Sigera. Di ba? Yan ang pinaka-original. Si Isa. Hindi, kaya ako lang naman natanong kasi dito kasi once kasi feeling ko kasi pag na-Itbulaga ka, hindi ka lang sa music pwedeng mag-field Marami na kasi pwede ka diyan. Tingnan mo naman sila di ba? Sila Alden Richard, di ba? Nagkaroon pa ng album, Main Mendoza. Di ba? Pero po artista lang sila. Kumbaga sa nakakahinayang lang din, no. Doon sa part ng sa part natin nakakapanginayang kasi. Pero hindi kasi din natin alam yung dahilan. Malay natin kung may malalim na dahilan din siya. Pero isa lang ang isang nakikita ko diyan, Sir Glenn, na kaya niya hindi pinirmahan siguro. Ano yan? Siguro hindi siya ganun ka gipit sa pera or hindi ganun ka kailangan na kailangan. Diba kasi Maaari din. Oo. Diba kasi kung ikaw talagang ka sa alam mo hanap trabaho, no? Trabaho talaga. Kasi pag sinabing kahit wag na yung fame, na lang, trabaho kasi trabaho, pera. Pera. Para naman Unang nila dyan. Kailangan Kumbaga hindi mo na masyadong iisipin yung career o Oo. Kumbaga sa money, no? Kung yun talaga. Ibig sabihin lang siguro baka hindi ganun, no? Sa mga nakakaalam, baka may mga tropa si Jean Jordan dyan na nakikinig sa atin ngayon na alam yung i-comment nyo po at pag-usapan natin. Tapos yun nga. Hindi nga siya anak ng kontraktor, bro. Baka nga Pili ko hindi naman siguro kasi siguro talagang feeling ko nga yun lang. Hindi naman siya ganun kakailangan ng trabaho at ayaw niya makulong hindi naman sa kulong. Kumbaga ayaw niya yung mag-commit sa isang kontrata na hindi natin alam kung ano yung mga nakasulat doon. Pero kung ikaw tatanungin ko, talaga nagagaling ka kay Jean Jordan. Oo. Ako, irarang ko lang si Karen Carpenters champion talaga siya. Champion talaga siya. Kasi sa akin naman, sa opinion ko naman, siya, kaboses din siya ni Karen Carpenters. Pero parang nakukulangan ako ng konti. Medyo parang may hinahanap lang ako kasi parang si Karen Carpenters kasi parang parang ba tawag doon? Parang sweet yung boses niya kasi nga 'di ba, siya, female siya. Siguro dahil doon na parang medyo nakulangan ka sa kanya. Medyo nakulangan ako doon. Siguro dahil medyo bang tawag doon? Hindi naman natin sa yung parang siguro dahil nga si Jean Jordan
medyo, ano ba tawag doon? Ano? Boyish siya. Boyish. Ganun. Siguro dahil doon. Pero maganda boses niya, maganda boses. Maganda naman. Hindi nga lang talaga, sayang no? Akala ko nga dati talaga nun ang nag-champion talaga si ano si Jin, hindi, akala ko nga kasama sa finalist or ano to si Sir Jerome Ebardome. Wala pala siya, hindi pala siya nakasama sa finals, no. Ang nakasama ay si Sir Ruel Carino, naging second runner up. Siya yung sumunod kay Jean Jordan. Second ba o first? Basta siya yung sumunod Kumbaga parang sa top 3. Ganun. Top 3. Kaya nga siya yung madalas ngayon sa Itbulaga, di ba? Oo. Kasi siya yung Pero pang di ba? Claire de la Puente. Parang yung Carpenters din ng boses. Yun naman babae talaga, pero kung ko-compare naman yun yung kay Jean pa rin kasi si Jean Jordan is maning-mani lang sa kanya yung Claire de la Fuente. Kasi nga dahil si Claire de la Fuente nga is parang humahango lang din kay Karen Carpenters, di ba? Parang Pinoy version. So, nga, feeling ko naman siguro masaya naman ngayon si Jean, no? Medyo nga lang nakakatanggap siya ng mga ilang pangilang mga siguro mga bash or dahil nga sa di nga pagpirma, pero lilipas lang din naman siguro yan. Oo. At yun nga, nakakahinayang lang talaga kasi yung mga show na maibibigay sana ng Itbulaga sa kanya. At hindi rin mawala din kasi yung salitang utang na loob din sa part ng Itbulaga sa show. Diba? Sa show, oo. Kasi parang sila yung naging daan sa kasikatan niya ngayon. Diba? Ano ba yun? Bago ba sila magkaroon ng title, tinanong muna sila, ready ba kayong lahat na pumirma ng kontrata dito kung first runner-up champion, kung ano mang rank nyo dito? Ginanong kaya sila nun bago Di siguro, bro. Kasi kung sayang, no? Kung ginano sila ng ganun siguro, umpisa pa lang baka malalaman na nila kung hindi kasi malay mo naman, iniisip ko lang para sa akin, baka tinanong silang lahat tapos syempre oo si Jean Jordan, di ba? Yes. Syempre hindi ka naman parang baka isipin baka di ako panalunin nito pag di ko sinabing di ko sinabing di ako tutor. Dahil hindi pa nila nakikita yung laman ng kontrata. Nung nakita siguro, nagbago isip. So sasama talaga loob mo kasi di ba? Kasi kung sinagot mo agad na hindi, baka sana first runner up lang ka namin. Baka ginanon lang sana. Legit ba yun? Yung parang nabalitaan ko yata yun na parang sumama loob ni Hindi, wala namang statement na ganon. Pero sa Itbulaga segment lang. Sa Itbulaga segment lang, medyo may pahapyaw lang si Boss Vic. Na yun nga, na kasi nga daw, si Carpenters daw ay hindi pumirma or hindi sumama sa kanila. Parang gano'n. Alam mo naman kahit naman wala namang statement yan, alam naman natin yun kung ilalagay lang natin yung pareha sa atin. Di ba? Kunyari magpalaro tayo dyan. Best 3 reactioners, di ba? Tapos may nag-champion, tapos kukunin natin kasama natin, tapos hindi sumama. Medyo sama din naman Pero yun nga, lilipas din naman siguro yan. Ang problema nga lang, kasabay niyan baka paglipas din ng karir ni ito ni Jean Jordan kasi parang wala na rin masyadong siguro outside, pero yung mga mainstream di ko lang alam. Tingnan natin, abangan natin. So yun, Kanta kwento, sabay-sabay tayo.